Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Nagmamadaling bumaba si Tepa at nagkatitigan pa sila ni Elton na nakaupo sa sopa habang may pinapanood sa kanyang cellphone. Hinahabol ni Tepa ang kanyang hininga. Nang lagpasan niya si Elton at itong si Elton naman ay narinig ang mga hangos na iyon. Kaya sinundan niya ng tingin ang tumatakbong si Tepa. Nasa labas na si Tepa at may kadiliman na. Agad siyang nagtungo sa kwarto ni Mang Eddie at mabuti na lang dahil naroon na iyon. Bakit ma'am? Tumayo si Mang Eddie at kahit siya ay napansin ang pagkakabalisa ni Tepa. Mang Eddie, pwede niyo ba akong ihatid sa amin? Tanong ni Tepa. Nanginginig ang kamay niya. May importanteng sasabihin daw sa akin si nanay tungkol sa kondisyon ni kuya. Kinakabahan ako. O sige po ma'am, hihingin ko lang ang susi ng isang sasakyan sa soon to be father mo isti kay Kanor. Hindi lang pinansin ni Tepa ang sinasabi ni Mang Eddie at naghintay na lamang siya. Maya-maya pa, bumalik na si Mang Eddie. Ma'am, mula rito si Kanor at hindi naman ito ginamit ang kotse. Baka nag-day off ito. Sa ibang guards, wala rin sa kanila ang susi. Napahawak sa Tepa sa kanyang ulo. Kung minamalas nga naman, wala pa naman dito itong si Cloud. Is there something wrong? Parang nabingi si Tepa sa may-ari ng busis na nagtanong. Si Ma'am Tepa kasi Sir Tony, pagsisimulan ng Mang Eddie. At nang magsasalita na siyang muli, hindi na ituloy dahil sumabot si Tepa. Nating walang problema, El Tony. Naiilang nasabi ni Tepa. Come on, Mang Eddie, I know she's lying. Ikaw na magsabi sa akin. Pag-uutos na Elton. Ano kasi? Napalingon si Mang Eddie kay Tepa para malaman kung ano ba talaga ang dapat niyang sabihin. Kaya lang umiwas ng tingin si Tepa. Gusto sana pumunta ni Ma'am Tepa sa kanila. Kaya lang, wala rito ang sasakyan ni Sir Cloud. At ang susi ng isang kotse ay hindi nito sinasadyang madala. Naglakad si Elton palapit sa kinaroroonan ni Mang Eddie. Nakapamulsa pa ito habang lumalapit. I can help. Nakangiting sabi ni Elton. Nanatili lang nakatalikod si Tepa. Mang Eddie, naroon pa ang garahe ng motor ni Tito Erwin. Tanong nito sabay sulyap kay Mang Eddie. Naroon pa iyon pero hindi na iyon nalilinisan. Maalikabok na iyon. Sigurado ako. Giit ni Mang Eddie. Isa pa, baka masiraan na kayo sa daan dahil matagal na iyong nakastak doon. Napailing si Elton at pagkaray inakbayan si Mang Eddie. Parang ayaw niyo lang atang ipagamit sa akin yun eh. Huminga ng malalim si Elton bago magpatuloy sa pagsasalita. Ayaw niyo bang matulungan itong nobya ni Cloud? Walang ganang tinanggal ni Mang Eddie ang pagkaakbay ni Elton at walang kahit anong sinabi saka nagtungo sa garahe para tignan ang motor. Sa totoo lang, pinagbili na ni Cloud si Mang Eddie na bantayan nitong Stepa, lalo na kung umaalis siya. Bagamat hindi sinabi ni Cloud na mag-exit Tepa at ang pinsan niya, idinahilan na lang niya. Wala siyang tiwala sa pinsan. Sa kabilang banda naman, alam ni Mang Eddie ang pagtratry daw ni Elton at ni Giselle. What happened? Nanatili lang nasa likod ni Tepa itong si Elton. An emergency? You look so anxious, Babu. Agad na napalingon si Tepa at mairing inilibot ang paningin dahil baka may makarinig sa sinabi niya. I already told you to stop calling me that trashy enderman that triggers my mind. To replay all the things you did to me. Pagdiriin ni Tepa, ngunit gamit ang maliit na boses. Fine, I was just fooling around. Tumatawang sabi ni Elton. Okay, promise, I'm not going to call you Babu again. Just forgive me. Napangisi si Tepa at pumorma ng ikis gamit ang kanyang mga kamay. Elton, malumanan itong pagsisimula. Kung ang Diyos nga nagpapatawad, umakbang ito palapit kay Elton habang nanatiling magkapatong ang braso niya. Wes, hindi ako Diyos, tumaray siya kay Elton. Natawa si Elton sa sinabi ni Tepa. Akala niya kasi ay sasabihin napatawad na siya nito. I'll just wait for Cloud. Pauwi na rin naman iyon. Saad ni Tepa at akmang babalik sa loob. Actually, hindi. Huminto si Tepa sa balak niyang pagpasok na magsalita sa Elton. Nag-text pala siya sa akin at sinabi niyang baka gabihin siya dahil nasiraan daw siya. Hindi talaga nakikiisa ang panahon kay Tepa. Maya-maya pa nag-text na naman ang nanay niya. Anak, darating ka ba? Samantala, napalingon naman si Elton nang biglang sumulpot sa kanyang likuran itong si Mang Eddie. Sir, working pa naman ang makina. Yung susi naman ay nakasabit sa pako malapit doon. Wika ni Mang Eddie, may laman ng gasolina iyon. Ang totoo, hindi talaga nakastak ang motor. Kagagamit lang yun ni Mang Eddie noong nakarang linggo. Nung wala pa itong si Elton, ayaw niya na talagang ipagamit iyon baka magalit si Cloud kung malaman itong magkasama si Tepa at si Elton. Paano ba yan Tepa? Ako lang ang makakatid sa'yo. Kampating sabi ni Elton. Nagtitigan lang si Tepa at Mang Eddie. Pagkatapos sinulyapan ni Tepa itong si Elton saka tinarayan. Wala na nga magawa itong si Tepa, kailangan niyang umuwi sa kanila. At magpapatid siya dito kay Elton. Umusog ka pa, utos ni Elton. Nasa labas na sila at nakasakay na sila ng motor.
Panay usog naman si Tepa palayo kay Elton at pinipigilan ang sariling huwag dumaos-dos pababa. Honda XADB kasi ang motor at slope ang upuan nito. Wala nang space Elton, mataray na sabi nitong si Tepa at pagkaraay isinot ang helmet. Agad namang napalingon si Elton para tignan kung wala na nga talagang space. Kahit naka-helmet na ito, malinaw naman niyang nakikita na nagsisinungaling si Tepa. Sa loob ng helmet ay ngumisi siya. Pagkatapos mabilis na niyang hinablot ang mga kamay ni Tepa at ipinupulupot sa kanyang tiyan. Dumaos-dos din si Tepa palapit sa kanya at kahit nakasuot siya ng leather jacket, naramdaman niya ang pagdiin ng malamang hinaharap nito sa kanya. Dahil Elton, sigaw ni Tepa at hinampas si Elton. I'm just concerned that you might fall. Rason naman ni Elton at pagkaraay, ini-start na ang motor. It will be better if you fall out of love with Cloud and you fall in love with me. He chucks while Tepa just roll her eyes. Uusog na naman sana si Tepa paatras ngunit sinimula ng paandarin ni Elton ang motor kaya muli na naman itong dumaos-dos papalapit sa kanya. Sa isang iglap parang kidlat na pinaandar ni Elton ang sasakyan kaya napaakap sa Tepa sa kanya dahil sa takot. Elton, pwede bang slow down please? Sigaw nito habang ang pisngi ay nakadikit sa likod ni Elton at nakapulupot ng mas maigpit ang braso sa katawan ni Elton. Kung gusto mo nang makita si Satanas, ako hindi. Stop! Malakas na tumatawa si Elton. Ganoon pa man, hindi ito naririnig ni Tepa dahil sa hangin na bunsod ng paghaharurot ni Elton. Ilang sandali pa, pinahinaan ni Elton ang bilis ng motor na marinig na humihikbi si Tepa. I'm sorry for always making you cry. May bahid ng lungkot na sabi ni Elton. Tinanggal ni Tepa ang pagkakariin ng kanyang pisngi sa likod ni Elton at hindi niya batid ang magiging reaksyon dahil sa sinabi ni Elton. Naghari ang katahimikan sa kanilang dalawa at tanging ang ingay lang ng motor ang maririnig. Malamig din ang hangin at kahit naka-jacket si Elton, ramdam niya ito. Si Tepa naman ay mas dama ang lamig dahil naka-office blouse ito at pants. May kalayuan na patungo sa bahay na Tepa. Matatagalan sila kung babagalan ng Elton ang motor. I'll add some speed para makarating agad tayo. Pagbasag ni Elton sa katahimikan. Hindi lang naman sumasagot ang si Tepa at ginawa na nga ni Elton ang kanyang sinasabi. Kaya lang hindi pa nakakaliw simulan ng magdagdag siya ng bilis. Biglang napatalbog ang sasakyan at muntika na silang matumba. Agad na napapikit si Tepa at napayakap kay Elton. Nang magtagumpay na maihinto ni Elton ang sasakyan, agad siyang bumamba. Tinanggal ang kanyang helmet at maging ang kay Tepa. Hinawakan niya rin ang mukha ng takot na takot si Tepa. Are you okay? Tanong nito. We're safe, Tepa. Parang natauhan naman si Tepa lalo nang magkatitigan sila ni Elton. Nailang siya kaya naman ay bumaba ito at nagkibit balikat. What happened? Nababalang tanong ni Tepa at niyakap ang sarili. Si Elton naman ay tinitigan ang motor at kung ano ang naging dahilan ng pag-untol-untol nito. Malas, bulalas na Elton at sinundan iyon ng pagkulog at kidlat. Napatingala siya. Sobrang malas naman. Bakit? Natusok ang gulong dito sa harapan. Buti na lang at hindi masyadong mabilis ang pagpapaandar ko. Pagpapaliwanag na Elton. Mabuti at hindi tayo natumba. Nasapo na lang ni Tepa ang kanyang ulo. Alam niyo kanina pa siya hinihintay ng kanyang nanay. Magsasalita sana si Tepa kaya lang biglang bumuhos ang ulan. Nagpalingat-lingat silang dalawa kung saan pwedeng may masilungan. Hanggang sa makita nila ang waiting shed na hindi kalayuan sa kanila. Doon sigaw ni Tepa. Akala ni Tepa ay sasabay sa kanya si Elton sa pagtakbo papunta sa may waiting shed. Ngunit hindi, hinubad na Elton ang kanyang leather jacket at isinuot kay Tepa. Mauna ka na roon. I'll assist the motor towards there. Parang huminto naman ang paggalaw ng oras na magkatitigan sila. Batid na ngayon ni Tepa kung bakit pamiral sa kanya ang mga mata ni Cloud. Dahil iyon sa magkawig sila ng mata ni Elton. Napalunok na lang si Tepa at napansing palapit ng palapit itong si Elton para abutin ang kanyang labi. Agad niyang itinulak si Elton at pagkaray tumakbo na papunta sa waiting shed. Natauhan naman si Elton sa muntik na niyang magawa. Nang titigan niyang tumakbo palayo si Tepa sa kanya. Ibinaling na lang niya ang atensyon niya sa may motor at inakay ito papunta sa kung nasaan si Tepa. Basang-basa na si Elton na makarating sa waiting shed. Si Tepa naman ay nasa kabilang bahagi ng waiting shed at niyakap ang sarili. Nanatiling nakatayo si Elton at pinagmasdan ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas. Ginagalaw niya ang kanyang sarili dahil sa nakakaramdam siya ng lamig. You need this jacket the most. Seryosong sabi ni Tepa kaya naman napasulyap si Elton sa kanya. No, I'm fine. Pagtanggi ni Elton at ngumiti kay Tepa. Dahil sa pinansinan niya si Tepa, umupo na rin siya. Kaya lang, nasa magkabilang dulo silang dalawa. Pareho lang silang tahimik at sabay na napasandal at pinikit ang mga mata. Nang ilang minuto nang lumipas simula nung ipinikit nila ang kanilang mga mata, wala pa ring
nangyayari kaya napamulat silang dalawa. Pagkatapos sabay silang napasulyap sa isa't isa at sa halip na mailang, bigla na lang silang nagtawanan. Parang tinakpan pa ng lamig at ng kasalukuyang panahon ang hinanakit ni Tepa para kay Elton. Kung magsusuri ka naman, matulog ka na lang. Sarkastikong sabi ni Tepa, natawa sa Elton at napailing. No, naalala ko lang talaga nung una tayo nakita. So you'll be using our past because you're hoping that it will be rekindled the love we had before? Tanong ni Tepa habang itinaas ang isang kilay. Asa ka? Assuming bulong nitong si Elton at ngumisi. Like what I said, naalala ko lang nung una tayo nakita. Hindi ba umulan din yon? Yeah, tipid na sagot ni Tepa. Mukhang balak ipaalala ni Elton kung paano siya naging knight in shining armor sa kanya. Mabuti na lang talaga at nailawan kayo na sasakyan ko kahit maulan iyon. Saad na naman ni Elton habang gumuguhit ang malapad ng ngiti sa kanyang labi. Ano nga ulit iyong nangyari bago kita iniligtas? Nakalimutan ko na kasi. Nakita ni Elton na parang ayaw makiisa ni Tepa sa usapan nila. Kung okay lang sa'yo Tepa. Napasingal si Tepa. Nakwento ko na iyon, di ba? Panigurado ni Tepa. Anyway, ikwento ko na lang ulit. Umusog si Elton at mga 5 dangkal na lang ang pagitan nila sa isa't isa at nagkwento na nga itong si Tepa. Tapos ng performance ko noon sa kalabasan ni Eva. Nagpaalam na ako noon kay Madam Violet para umuwi na, kaya lang pinigilan niya ako. May isang customer kasi na gusto akong ikama. Actually matagal na itong nagre-request at ilang beses ko na itong hindi pinagbigyan. Nang pauwi na ako, hinarang niya ako sa labas ng club na pinagtatrabuan ko at hinigit ako papunta sa madilim na bahagi. Mapait na napangiti si Tepa at pagkaraay sumingal na naman. Malakas ako nitong itinulak sa pader. Hinawakan ang aking mga kamay at idiniin din sa pader at pagkatapos ay sinmulang halikan sa aking leeg. Ginagalaw ko ang aking mukha noon para hindi niya ako madampian ng aking labi. Umiyok na lang bigla si Tepa at pagkaraay naglabas na mabibigat na luha ang mga mata niya. Nanais mo ba sa pagpatak ng ulan sa labas? Sinipa ko ang kanyang ari at tatakas sana ako kaya lang sintok niya ako sa tiyan. Parang wala lang sa kanya ang pagsipa ko. Namanid siya ng init at pagnanasa niya sa akin, and then I came, pagdugtong na Elton. Napangiti sa Elton ngunit nakikita sa kanyang mga mata ang awa. Nailawan kayo ng sasakyan ko, but the guy was so will to touch you. Malakas ang loob niya, may katandaan naman na. Parehos lang tumawa. I immediately punched the guy on the right cheek then on the left. Pagkatapos noon, itinulak ko siya papalayo sa'yo at hinablot kita papasok sa sasakyan. You saved me there, saad ni Tepa at ngumiti. The same night, you asked who I am and where I live. Pinahiram mo sa akin noon ang tuxedo mo dahil sa napunit ang uniform ko. Pinunit kasi yun ng matandang iyon. The following days, naging madalas ang pagpunta ko sa inyong club. I just wanted to see you. Pakiramdam ko, hindi kumpleto ang araw ko kung hindi kita nakikita. Mabilis na nangyari ang lahat hanggang sa naging tayo. Muling saad naman na Elton, casual lang silang magkausap kahit pa wala pa naman talagang closure sa kanilang dalawa. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin itong si Tepa sa ginawa ni Elton. Samantalang si Elton, napagtanto niya ang kanyang mga ginawa at nagsisisi na siya. I felt like I was the luckiest guy after saying yes. I was so happy but hindi natuloy ni Elton ang kanyang sasabihin. But you cheated. Naging malakas ang pagtibok ng puso ni Tepa. Marami siyang gustong sabihin, gustong isumbat pero nahihirapan siya paano iyon ilabas. You cheated because bayaran ako? No, umusog palalo itong si Elton at inuwakan ang kamay ni Tepa. It was a lame reason. I just don't want to put the blame on me. I was so stupid that time. You play safe, pinalabas mo na kasalanan ko kung bakit ako karapat dapat iwan. Din sa trabaho ko, mairing saan ni Tepa habang dinuduro si Elton. Now Elton, tell me, why do you cheat on me? Hindi nakasagot si Elton. Gusto kong itanong sa iyo noon kung bakit hindi ako. Kung sapat nga ba talaga yung rason para iwan mo ako. Patuloy lang lumuluha si Tepa. Si Elton naman hindi makapagsalita. Nakakita niya ngayon kung gaano niya nasaktan si Tepa. Bigla na lang tumawa si Tepa at pinunasan ang mga luha. Pero ayos lang. Salamat pa rin dahil kung hindi tayo naghiwalay, baka wala akong Cloud ngayon. Si Cloud na handang tanggapin ang trabaho ko. Si Cloud na kahit ilang beses kami maglampungan sa kama, mahal pa rin ako hanggang pagsapit ng umaga. Ang kaninang namumulang mata ni Elton ay naglabas na rin ng luha. Naunawaan mo ng kagaguhan mo ha Elton? Tanong ni Tepa habang sarkastikong nakangiti. Sinayang mo ko, I was the diamond for you. Yet you replaced me with just a stone with Giselle. Paano mo nagawa yun sa akin? Paano yun nagawa kay Cloud? Magkasunod na tanong ni Tepa. If you really love the person, why would you cheat?
And if you think that by simple saying sorry I will forgive you, sorry but I can't. Parang hinayaan ko lang magluko ka kung ganon. Do you love Cloud? Tanong ni Elton na nanginginig pang boses. Hindi dahil sa lamig, kung hindi dahil sa sakit na nararamdaman. Double the love I had for you before. That's how I love Cloud. Parang sinampal na katotohanan sa Elton. Tepa, I still love you and kahit sabihin ko sa sarili ko na huwag na, tama na, hindi ko magawa. Sad na Elton. I will not let Cloud notice my action but I will do everything to win you back. If not, kahit gawin mo na lang akong second party. Just love me again. Bumawa sa Tepa at napasulyap sa labas dahil tumila ng ulan. I can't because, first of all, I'm not like you. Giit ni Tepa. I still love you, wika naman Elton at sinubukang hawakan ang kamay ni Tepa, kaya lang, iniwas na Tepa ang kanyang kamay. Forgive me Elton, kung hindi mo kaya, see me as a friend sa mansyon dahil ayaw kong masira kami ni Cloud. Tumayo na sa Tepa. It will be better if you'll just leave. Pumakbang si Tepa palabas ng waiting shed matapos niya magsalita at hinubad ang jacket. Pagkaraay pinahinto niya ang taxi na dumaraan at pagkatapos ay sumakay papunta sa kanilang bahay. Mag-isa at basang-basa ang naiwan na si Elton sa waiting shed. At kung ano pang sunod pangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Agad na bumaba ng sasakyan si Tepa. Nang makarating siya sa kanila, bagyang natuyo na ang kanyang suot kaya naman pinagpagad na lang niya ang kanyang sarili bago buksan ang pinto. Na mabuksan na niya ito, bumungad sa kanya ang kanyang ina na nakaupo. Nakatitig sa kanya at walang emosyong makakita. Nay, wika ni Tepa at tumakbang palapit sa kanyang nanay para yakapin. Ngunit bago pa man siya makalapit sa kanyang nanay, tumayo ito. Sinalubong siya ng sampal, isang malutong at malakas na sampal. Napahawak siya sa kanyang muka dahil sa sobrang sakit at nanginginig ang kanyang bibig habang maluwang tinitigan ng kanyang ina. Bakit po nay? Tanong nito at sinundan iyon ng pagbagsak ng kanyang luha. Alam ko ng totoo, seryosong sadang nanay niya na ikinalaki na kanyang mata. Anong totoo po? Hindi natapos sa pagsasalita si Tepa dahil muli na naman siyang sinampal. Alam ko nang hindi ka nagtatrabaho sa opisina at sa isang club ka nakilala ni Cloud. Sigaw ng nanay niya habang dinuduro-duro siya. Ano? Nagmang-maangang sabi ni Tepa. Malakas ang kalabog ng kanyang dibdib at nawawala na ang pundasyon ng kanyang mga salita. Bakit ka naging bayaran? Tanong ng nanay nito na ngayon ay lumuluha na rin. Hindi naman kita pinalaking malandi ah. Bakit? Huminga ng malalim sa Tepa at pinipigilan ang sariling huwag humikbi. Hindi porket iyon ang trabahong pinili ko ay malandi na ako. Kailangan ko na madali ang pera para kay tatay noong mga araw na iyon at para sa inyo ni kuya. Pagpapaliwanag ng Tepa. Malumanay lang ang kanyang pagsasalita, ayaw niyang sigawan ang nanay niya. Hindi ko naman ginusto ang trabahong iyon. Sinutmura ko lang iyon para sa inyo para may tulong ako. Pinunasan ni Tepa ang kanyang luha at napalunok. Sino ba ang tatanggap sa akin? Hindi naman ako nakatapos ng kolehiyo. Isa pa wala na ako sa dati kong trabaho. Dagdag pa nito. Pilosopong tumawa ang nanay niya. Bakit hindi ka ba binabayaran ni Cloud? Kapag niyuyugyug ka niya sa kama, wala ba yung kapalit na pera? Tepa, wala yung pinagkaiba sa pagiging bayaran mo sa club. Anong gusto niyong gawin ko? Tanong naman ni Tepa. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng nanay niya. Ang nananaig lang sa kanya ay ang hindi maintindiang emosyon. Malungkot, natatakot o nangihina. Gusto kong lumayo ka na sa mansyon ni Cloud. Nanlaki ang kanyang mga mata at naging mapusyaw ang kulay ng kanyang labi. Hiwalayan mo na si Cloud at layuan mo na siya. Hindi ko kaya, saad ni Tepa at hinuwakan ang kamay ng nanay niya. Mahal ko si Cloud, Nay, at kinundi siya sa akin. Iwinasiwas ng nanay niya ang kamay nito at tinitigan siya. Anong magiging silbi ng pagmamahalan na iyan kung magiging pambansang usapan ka naman? Ano po ba ang ipinuputok nyo? Ng anak ng isang pokpok ay pokpok din? Na kayo ang patunay na kung ano ang puno ay siya ang bunga? Ganun ba, Nay? Bagamat hindi pa sigaw, hinulubos sa kalain ni Tepa na may tatanong niyon sa nanay niya. Oo, sigaw ng nanay niya. Kaya napapikit siya dahil sa lakas ng boses nito. Intindihin mo ako, Tepa. Ayaw ko lang na pag-usapan ka rito sa buong barangay. Ayaw kong maranasan mo ang mga masasakit na salita na natatanggap ko noon. Pasalamat ka nga at sa mansyon ka lang na pag-usapan. Ano naman kung naging trabaho ko yun, Nay? Ang mahalaga ay nahanap ko ang taong
nagpabago at tumanggap sa akin. Gate naman ni Tepa habang hindi kumakawala sa titig ni nanay niya. Bakit ba ang naging trabaho ko ang tinitignan nyo? Para ano, para magmukha akong mali? Nay, isipin nyo naman, sana na ginawa ko lang iyon para sa inyo. Isang malakas na naman na sampal ang dumampi sa kanyang labi. Hindi lang magawang gumanti ni Tepa dahil ina niya ito at nire-respeto niya ito. Kahit pa pagsampalin siya hanggang matanggal ang ulo niya. Huwag mo akong bigyan ng mga rason para lang ipagwalang bahala ang ginawa mo. Mali ang ginawa mo, maling-mali. Sarado ang isip ng nanay niya para pakinggan siya. Hiwalayan mo na si Cloud at huwag ka nang babalik doon. Nay naman, huwag naman ganyan. Magmamakaawa ni Tepa. Huwag mo akong artihan, Tepa. Kung hindi mo gustong hiwalayan si Cloud, kalimutan mo lang na pamilya mo kami. Bakit mo ginagawa sa akin tunay? At saan mo ba nalaman ang mga bagay na iyon? Ginagawa ko yon para protektahan ka. Hindi pa ba sapat na rason iyon para piliin mong hiwalayan si Cloud? Napasingal ang nanay niya. Ang lahat ng iyon ay nalaman ko kay Canorio. Umatras si Tepa at mahinang natawa. Sino si Canorio? Ang ipinalit mo kay tatay? Hindi nagustuhan ng nanay niya ang naging tanong nito. Pasalamat siya dahil umatras siya. Malamang sa malamang, baka nasampalan naman siya ng nanay niya. Hindi pa nag-iisang taon simula nang mamatay si tatay tapos may pamalit ka na agad? Mag-ingat ka sa pinagsasabi mo, Tepa, at huwag mong ibabaling ang usapan. Sigaw ng nanay niya. Sa totoo lang, ngayon niya lang ito nakita nang ganito akong magalit. Walang namamagitan sa amin ni Canorio, magkaibigan lang kami. Baka naman kaya mo ako pinapaalis sa buhay ni Cloud dahil nahihiya ka sa bagong lalaki mo. Hindi yun gustong sabihin ni Tepa pero hindi na niya napigilan ng sarili. Bastos ka magsalita ah. Wala kang basihan para pagbintangan mong may namamagitan sa amin ni Canorio. Talaga, hindi pa ba sapat ang mga naririnig ko galing sa kapo guardian ni Mang Canor? Natigilan ang nanay niya. Hindi nakasagot. Hindi lubos sa akalain ni Tepa na may ganitong pag-uugali ang kanyang nanay. Hindi niya alam kung dahil ito sa pagkamatay ng tatay niya o dahil ito sa pagtanda ng nanay niya. Bigla namang may humawi sa kurtina ang nagsisilbing pinto nila sa kanilang kwarto at iniluwa nito ang kanyang kuya. Lumapit ang kanyang kuya sa kanya at niyakap pa siya. Ate, nag-aaway ba kayo ni nanay? Sasagot na sa Tepa ngunit nagsalita ang nanay niya. Ano, mamili ka? Si Cloud o kami na pamilya mo? Nagpalipat-lipat ng tingin si Tepa mula sa kanyang kapatid hanggang sa kanyang nanay. Hindi niya alam isasagot niya dahil isinabay pa talaga ng nanay niya ang tanong sa paglapit sa kanya ng kanyang kuya. Sasagot na naman sanang muli si Tepa ngunit biglang may sumigaw sa labas at sinundan iyon ng pagbukas ng kanilang pinto. Mahal, andito na ako. Magkasabay na napalingon si Tepa at ang kanyang kuya. Sa kanilang likuran, nanlaki ang mga mata ni Tepa at parang tinahi ang kanyang bibig dahil hindi siya nakapagsalita. Mang Canor, sambit niya sa kanyang isipan. Agad na ibinaling ni Tepa ang tingin sa kanyang ina at sinundan iyon ng pagdaos-dos ng kanyang luha. Kaya pala, ngayon naintindihan ko na, saad niya sa kanyang nanay. Tumingin naman siya sa kanyang kapatid na walang kamalay-malay sa nangyayari. Nakakalungkot at hindi mo naintindihan ang nangyayari. Kung hahayaan ni nanay na sumama ka sa akin, isasama kita. Nga pala nay, magsisimula ni Tepa at para bang walang iyakan na ganap. Nahirapan talaga akong pumili pero ngayon, alam ko nang pipiliin ko. Nginitian ni Tepa ang nanay niya at pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang kapatid. Hinilikan niya sa noo ang kanyang kuya at umatak sa pisngi nito ang kanyang luha. Kumuwala na siya sa pagkakayakap. Tumalikod at ang simula na maglakad palabas ng kanilang bahay. Bago niya lagpasan ang estatwang na si Mang Canor, nag-iwan muna siya ng salita. Magandang gabi po, Mang Canor. Salamat sa ideya para makapagdesisyon ako. Nakauwi na si Tepa sa mansyon. Mapalad na rin siya kahit papaano dahil may nasakyan siya. Pinagbuksan siya ng gate ni Mang Eddie at hindi inasahan ni Mang Eddie ang naging itsura ni Tepa. Kapaluhan ng mga mata, mapulang pisngi na may mga marka, nakahugis ng palad at magulong buhok. Ma'am Tepa, ano ho ang nangyari sa inyo? Tanong ni Mang Eddie. Bukas ko na lang ho ikikwento sa inyo, Mang Eddie. Nangihina nitong sabi at diretsong pumasok. Nabutan niya si Elton na abala sa pagbabasa ng magazine. Na mapansin niyang palapit sa kanya si Elton, malakas siyang bumuga ng hangin at mabilis na umakyat. Pagkabukas ni Tepa ng pinto ay hindi niya nakita si Cloud na nakahiga o hindi kaya ay may pinagkakabalaan sa loob ng kwarto. Sinuyod niya ang tingin niya sa loob ng kwarto hanggang sa maaninag niya ang tila anino ni Cloud sa may terrace. Kahit pa maayos ang kanyang postura, umakbang siya palapit kay Cloud. Samantala natunugan ni Cloud na nakauwi na si Tepa. Narinig niya kasi ang pagpihit at pagbukas ng pinto. Ganoon pa man, pinili niyang hindi ito lingunin. Bagkus,
Nilagok niya ang kanyang wine at napatitig sa labas kahit pa sobrang dilim. Kamusta ang date niyo kanina ni Tony? Seryosong tanong ni Cloud. Hindi naman inaasahan ni Tepa ang tono ng pananalitan nitong si Cloud. Idagdag pa, hindi niya nakikita ang reaksyon nito dahil nakatalikod ito sa kanya. Anong date? Nagugulang tanong ni Tepa at naglakad pa palapit kay Cloud. Hindi kami nag-date ni Tony. Ang totoo nga niyan ay iniwan ko siya sa may sinisilungan namin. I told you not to go with him, right? Nanatili pa rin nakatalikod si Cloud. Ilang hakbang na lang ay magkakalapit na sila ngunit pinili ni Tepa na huwag na muna itong humakbang. Yes, but I had no choice kanina. I needed to go home. Paliwanag naman ni Tepa. I don't want to see you being with Tony. I told you what kind of man he is. And you must be aware. Muling saad ni Cloud at napasinghal. Bigla na lang lumuha si Tepa. Tahimik niyang pinunasan ang mga luha bago magsalita. Bakit parang kasalanan ko pa? Why would you ask me if what happened at home? If how I am right now? Her voice cracked, causing Cloud to look at her. Look at me, Cloud. Look how messy I am. Salip na tanungin mo kung kamusta ako, pinagdududahan mo pa ako. Tinalikuran ni Tepa si Cloud at agad na nagtungo sa comfort room. Agad niya itong isinara nang malamang sumunod sa kanya si Cloud. I'm sorry my wife, dinig niyang sigaw ni Cloud sa labas. Open the door please. Ilang minutong nagkulong si Tepa sa CR at pagkaraay, tumayo ito sa pagkakaupo at binuksan na pinto. Tumambad sa kanya si Cloud na nag-aalala na ang mukha nito. Kinalimutan ni Tepa ang pagtatampo niya kanina at kaagad na niyakap si Cloud. Binaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Cloud at nagpaulan ng luha. Umagulgol ito kaya naman si Cloud ay nakonsensya sa pinapakita niya kay Tepa kanina. Kapulupot ang mga braso ni Cloud sa likod ni Tepa at kahit siya ay naluluha na rin. I'm sorry for how I asked you earlier. Saad nito at inalikan ang noo ni Tepa. I feel jealous aside from I'm afraid that my cousin might do something to you. I know I should be the one who will go with you. I'm sorry. I'm really sorry. Patuloy lang sa pag-iyak si Tepa hanggang sa inakay siya ni Cloud papunta sa mahigaan at umupo sila. Being jealous is a natural thing especially if you love the person. However, because of being jealous, we are blinded and we don't want to listen for explanation because we believe that what we think is the only thing that's right. Bulong ni Cloud. Sa humihikbi na si Tepa. I'm really sorry my wife. Ano ba ang nangyari? Pinunasan ni Tepa ang kanyang luha at nag-angat siya ng tingin kay Cloud. Si nanay kasi. At doon ngayon piniliwanag ni Tepa ang lahat dito kay Cloud. Kinabukasan, kakatapos lang matanghalian ni Tepa ay umalis itong si Cloud ng mga oras na yon kaya hindi siya nakasabay. Nang umaga ding iyon, tuluyan na nga tinanggal ni Cloud si Mang Kanor sa kanyang trabaho. Binigyan ito ni Cloud ng sahod para sa buwan na yon at pinasobra pa. Hindi naman nagpumilit si Mang Kanor na huwag siyang tanggalin. Una sa lahat, alam niya ang rason kung bakit siya tatanggalin ni Cloud. Nakatanggap naman si Tepa ng ilang tawag sa kanyang nanay ngunit ni isa ay wala siyang sinagot. Hindi niya pa kasi kayang tanggapin na magagawa iyon ng nanay niya lalo pat hindi pa nag-iisang taon simula noong umanaw ang kanyang tatay. Andito na naman si Tepa sa headquarter ni Mang Eddie. Si Cloud ay may kausap naman. Hindi kalayuan kung nasan sila. Mang Eddie, what do you know about Mang Kanor? Ang nanay. Seryosong tanong nito. Paano sila nagkakilala? Una sa lahat, pasensya ka na mama kung tinutokso pa kita noon kay Mang Kanor na soon to be father mo. Pagsisimula ng Mang Eddie habang nakatingin kay Tepa na nasa nakasarang gate ang tingin. Huwag ninyo na pong isipin yon. Tugon naman ni Tepa na ngayon ay pinipigilan ang sariling umiyak. Nakwento sa akin ni Canorio nung isang araw na matagal na raw silang magkakilala ng nanay mo. Napahinto sa pagkwento si Mang Eddie nang napatingin sa kanya sa Tepa. Huwag niyo po sana mamasamain ang gagamitin kong salita pero sabi ni Kanor, naging customer siya ng nanay mo nung bayaran pa ito. Naging matingkad ng mga mata ni Tepa at nagbabadya itong bubungos na naman. Alam ko nang may namamagitan sa kanila pero hindi ko alam kung kailan pa ito. Was it after or before my father died? May namamagitan na talaga sa kanilang dalawa? Tanong ulit ni Tepa at idiniin na maigi ang mga ngipin para hindi siya maluwa. Malayo ba kung tutulan ko ang relasyon nila? Ma'am, bago lang siguro. Yun ay nung nagdiwang si Sir Cloud ng kanyang kaarawan. Ayon din kay Kanor, naging mag-on sila dati ng nanay mo at akala niya ay nawala nang nararamdaman niya para rito ngunit napagtanto niyang mahal pa pala niya ito na makita silang muli. Hindi na nakayanan pa ni Tepa na pigilan ang sarili kaya naman napaluhan na ito. Ma'am, ipagpatuloy ko pa po ba ang pagkukwento? Tanong ni Mang Eddie. Baka sisantayin ako ni Sir Cloud kapag nakita kang umiiyak habang kausap ako. Pagbibiro pa nito ngunit hindi natawa si Tepa. Ipagpatuloy mo lang Mang Eddie. Huwag mong intindihin ang aking pagluha sa ni Tepa at
Pinunasan ang mga luha niya. Tumango si Mang Eddie at ngumiti. Hindi nagtagal ang panliligaw ni Kanor sa nanay mo. Sabi kasi ng nanay mo kay Kanor, kailangan niya na magiging katuwang para sa inyo ng kapatid mo. Isa pa, ang alam niya kasi noon ay nasa opisina talagang trabaho mo. Napasingal si Mang Eddie at napahawak sa sariling hita, parang isang ama na pinapaiwan ng anak. Wala namang mali kung tumututol ka sa kanila. Naintindihan kita lalo pat parang kailan lang ay nabubuhay pang tatay mo. At hanggang ngayon ay nagluluksa ka pa rin sa pagkawala nito. Ngunit, hindi rin naman siguro masama kung hahayaan mo maging masaya ang nanay mo. Hindi naman sa sinasabi kong kulang ang aruga ng anak. Ang akin lang magkaiba kasi ang alaga ng karelasyon. Pero depende rin yun sa tao. Parang binibuhusan ng malamig na tubig si Tepa. May punto si Mang Eddie ngunit hindi niya pa rin matanggap ang ginawa ng nanay. Parang kailan lang ay nakita niya itong tulala at parang wala sa sarili tapos ngayon ay may karelasyon na. Siguro tama nga ho kayong nangangailangan si nanay ng isang tao na magbibigay sa kanya ng alaga ng isang asawa. Pero kulang pa ba kaming mga anak niya? Hindi nakasagot si Mang Eddie. Hindi pa siguro ngayon ang oras para tanggapin ko ang namamagitan kay nanay at Mang Kanor. Tama ka, matatagalan kang tanggapin ang katotohanang gumulat sa iyo. Saad ni Mang Eddie habang tumatango-tango ito. Hayaan mong pagalingin ng panahon ang dinaramdam mo. Ngumiti si Tepa kay Mang Eddie dahil sa mga sinasabi nito. Salamat talaga Mang Eddie ha. Tumungo si Mang Eddie at napangiti. Dahil dyan, madaragdagan ang sweldo mo. Pagbibiro ni Tepa at sabay silang natawa ni Mang Eddie. Habang nagtatawanan, biglang may busina sa labas. Agad namang napagtanto ni Mang Eddie na si Elton na yon, kaya pinabuksan niya ito. Hindi naman muna pinasok na Elton ang sasakyan at pagkaraay lumabas ito na may dalang bouquet. Malapad ang ngiti nito at nagniningning ang mga mata nito. Nang tanggalin niya ang kanyang salamin, umiwas naman ang tingin si Tepa at tumayo para lumapit kay Cloud na hindi pa rin tapos sa kinakausap niya sa cellphone. Nang tumakbo palapit sa kanya si Elton, Tepa, tawag nito. Wala namang nagawa si Tepa kung hindi harapin ito. Para sa iyo peace offering ito dahil sa naging aberya kagabi at para naman mapangiti ka. I saw how exhausted you are last night. These roses might help. Mula sa nakangiting mukha ni Elton ay bumaba ang tingin niya sa bouquet na inaabot sa kanya. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ito. Naiilang siya. Accept this Tepa, Elton insisted while keeping the smile on his face. Wala itong ibig sabihin. Just for friendship. Napasingala lang si Tepa. Tinanggap ang bouquet at pilit na ngumiti. Thank you Tony, saad ni Tepa at inamoy ang bulaklak. Mukhang nakalimutan ni Tepa kung sino ang nasa likuran niya. Sa likod niya kasi ay naroon si Cloud. Nakatingin sa kanila at nagtitiim ang bagang. Pagsapit ng gabi, madilim na at nagsimula ng lumiwanag ang buwan ngunit kakaakyat lang ni Tepa dito sa kanilang kwarto dahil galing siya sa pool area. She needed time for herself para makapag-relax after the stressful days since last night. Pagbukas niya ay agad siyang napahinto at napanganga na makita ang nagkakalat at tila pinira-pirasong mga bulaklak sa sahig. Kahit ang naging pambalot sa mga bulaklak ay nakakuyumos at nasa sahig din. What happened near Cloud? Tanong niya na makita niya ang seryosong si Cloud na nakasandal sa headboard. Nakataas ang isang tuhod ni Cloud at nakapatong doon ang kanyang kamay na may hawak na inumin. Wala rin itong suot na pangitaas at nakapuyos ang kanyang tingin sa nakapatay namang telebisyon. Cloud, I'm asking you. Pagtawag ni Tepa ng atensyon nito, ngunit hindi lang siya nito pinansin. Ano ba nangyari rito? Tumayo si Cloud at nagtungo sa may mesa, sa may mini salaset at doon ay muling nilagyan ang kanyang baso ng inumin. Is this because binigyan ako ng pinsan mo ng bulaklak? Ibinaba ni Cloud ang baso at ipinukol ang tingin sa may sliding door. You like it? Seryoso nitong tanong na ikinakunot ang noo ni Tepa. No, git ni Tepa at nagtungo sa may kama para umupo. Your cousin Abin stated that those flower meant nothing. He was sorry for what happened. Nung nasiraan kami ng sasakyan. I know you like it. Pagmamatigas ni Cloud. Why would you keep it here kung hindi mo naman nagustuhan? Seryoso lang ang boses ni Cloud at binibitiwan niya ang mga salita sa paraang hindi pa sigaw. Because I don't want to look ignorant over your cousin's eyes. Umusog si Tepa saka huminga ng malalim. Hindi ko nagustuhan ang bulaklak pero dinila ko iyon dito dahil ayaw kong masaktan siya sakaling makita o malaman niyang itinapon ko lang iyon. Those weren't sunflowers. Why would I like it? Muli na namang tumayo si Cloud at bumalik sa kung saan siya kumuha ng inumin. Ipinatong niya ang baso sa tabi ng bote ng mamahaling inumin. Nagtungo siya sa tabi ng kanyang inupuan kanina at tuon niya hinubad ang kanyang pantalon.
Kahit sa pagubad ay hindi niya tinapunan ng tingin si Tepa. Naka-boxer shorts na lang siya ngayon at umuumbok ang kabaan niya lalo na't wala na siyang ibang suot na pang-ibaba maliban doon. Umpo siya sa may kama, muli na namang sumandal sa may headboard at hinila ang makapal na kumot para takpan ang bahagi na nagsisimula sa kanyang baywang hanggang sa kanyang paa. Kailan ka pa naging concerned sa nararamdaman niya? Tanong ni Cloud habang nakatingin sa kanyang paa na nababalutan ng kumot. What? Hindi naman ganon. What I'm concerned of is that he might see me as someone who doesn't even know how to give appreciation. Katwiran ni Tepa saka inipit ang ilang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Do you think they have difference? Napasingal si Tepa. Yes, paninindigan ito sa kanyang naunang sinabi. Hindi niya talaga maunawaan kung bakit nagkakaganto si Cloud ngunit may ideya na siya kung bakit ganito ang inasal nito. Can you just say it on my face? What's the issue here? Are you jealous? Yes, I'm jealous. Sigaw ni Cloud at nanlaki ang mga mata niya. Nang makitang nagulat sa Tepa, hindi niya intensyong sigawan ito. Kaya lang yun ang sinasabi ng kanyang puso. Gusto niyang humingi ng tawad sa nagawang pagsigaw ngunit hindi pa niya kaya. Nangingibabaw pa rin ang pagsaselo sa kanya. I saw you smiling after my cousin handed the bouquet on you. You smelled it. Bumalik sa seryoso ngunit kalmadong tono ang pananalita ni Cloud. Alam ni Tepa na hindi siya maintindihan ni Cloud dahil pinipili nitong hindi siya intindihin. This is how jealousy plays the game of love. It blinded someone and hurt the other. You are my possession, Tepa. You're mine. Wika ni Cloud at nakipagtitigan na kay Tepa. Akin ka lang at ako lang ang lalaking pwedeng makapagpapasaya sa'yo. I am the only one who can reciprocate the stupidities of your ex. I'm sorry, wika ni Tepa. If she will not lower her pride, the chaos between the two of them won't end. Napakyat na si Tepa sa higaan at nilapitan si Cloud. Agad niyang hinawakan ang baba ni Cloud at inalayan iyon para mapatingin sa kanya. Agad na sinunggaban ni Tepa ang labi ni Cloud at pilit ipinasok ang niyang dila ngunit hindi lumalaban si Cloud. Kaya naman napahinto siya. Muli siyang nakipagtitigan kay Cloud ngunit wala lang reaksyon si Cloud. Desidido pa rin si Tepa na humingi ng tawad at tapusin ang hindi pagkakaintindihan sa kanila. Sa paraang ganito, sa paraang alam niya kung saan hindi makakayaw si Cloud. Naglakbay ang tingin niya sa dibdib ni Cloud at hinaplos ito ngunit kahit sinyalis na ang sensasyong nadarama, hindi nagpamala si Cloud. Isinusubsob ni Tepa ang kanyang mukha sa dibdib ni Cloud at sinisipsip ang tila, pasas na umuumbok doon. Ginagalingan niya sa pagkakalikot sa dibdib ni Cloud hanggang sa hinawakan siya ni Cloud sa braso. I'm tired and I have to rest now. Saad ni Cloud saka dandahang inilayo sa Tepa sa kanya. Humiga na ito at tumalikod sa bahagi kung nasaan si Tepa. Naiwan namang naka-estatwa sa Tepa dahil hindi niya akalaing tatanggihan siya ni Cloud. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapasandal na lang sa headboard at tinitigan ang nakatalikod na si Cloud na nakahiga sa pwesto niya. Umaga na at kaagad nagising si Tepa nang maramdaman ang bahagyang paggalaw ng kama dahil sa pagbangon ni Cloud. Pagmulat ni Tepa ng kanyang mamata ay natanaw niya kaagad itong si Cloud na lumagpas sa harapan niya hanggang sa matanaw niyang nagtungo ito sa comfort room. Napabangon na lang siya at tinitigan ang nakasarang pinto. Napalingat siya sa paligid ng kwarto at saka naalala niyang siya pala ang nagligpit sa mga nautas na bulaklak. Nangunat siya at pagkatapos ay bumaba na rin sa kama para magtungo sa comfort room. Hindi na siya kumakatok bagkos pinipihit na lang niya ang busol ng pinto para malaman kung nakalak ito at napangiti siya ng bagyang nang mapagtantong hindi iyon nilak ni Cloud. Pumasok siya agad hanggang sa matanaw niya ang nakasarang sliding glass door ng shower room. Hindi niya rin tuluyang makita si Cloud dahil sa nahamugan ang salamin at dahil na rin sa butil-butil ng tubig na tumalsik doon. Ganoon pa man, alam niya kung ano ang ginagawa ni Cloud sa loob. Kahit kagigising lang naliligo na ito, agad namang naalala ni Tepa ang naging pagtanggi ni Cloud sa kanyang mga halik. Ngayon hindi niya pa rin alam kung nagtatampo pa rin ba si Cloud sa kanya. Huminga ng maluwag si Tepa at pagkatapos ay dandahang ibinaba ang strap ng kanyang mahabang damit hanggang sa tuluyan nitong mahubad. Kaagad din naman niyong sinundan ng paghubad niya ng kanyang bra at saplot sa ibaba. Kahit hindi niya alam kung tatanggihan na naman siya ni Cloud, lakas loob niyang binuksan ang pinto kaya naman napatingin si Cloud sa kanya. Si Cloud ay abala sa pagsabon sa kanyang katawan lalo na sa kanyang kabaan na ngayon ay parang yelo na kung manigas dahil sa kakasabon niya rito. Sinisigurado niyang malinis ito. Napasulyap lang siya sa biglang pagpasok na nakahubad na si Tepa. Nakikita niya ang isang diwatang muli ay susubukan siyang ingkantuhin. Bagamat
Mas lalong nanigas ang kanyang kabaan nang makita ang kahiwagaan ng katawan ni Tepa. Hindi naman siya napakita ng anumang reaksyon sa kanyang mata. Ipinukol niya lang ang tingin niya kay Tepa na parang batang nag-aalangan lapitan siya. Agad niyang itinapat ang sarili sa mainit-init na patak ng tubig para roon ay matanggal ang sabon sa kanyang katawan. Nang mapansin ni Tepa na wala na ang anumang sabon sa katawan ni Cloud, agad siyang lumapit dito. Nagkatinginan lang sila ni Cloud ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtatangkang magsalita. Mas lumapit si Tepa kay Cloud at hindi naman umatras si Cloud o hindi kaya ay pinalayo si Tepa. Hinayaan niya lang si Tepa sa kung ano man ang nais itong gawin sa katawan niya. Hinaplos ni Tepa ang basang-basang dibdib ni Cloud. Pati si Tepa ay nababasa na rin sa pagdagiktik ng tubig sa katawan ni Cloud. Idiniin ni Tepa ang dalawa niyang palad sa dibdib ni Cloud at pagkaraay, dahan-dahan itong inalalayan pababa sa abs ni Cloud hanggang sa mapalunod na lang siya. Napatingala si Tepa kay Cloud at saktong nakatingin sa kanya si Cloud, naghihintay sa susunod niyang gagawin. At ayun na nga, hindi nga napigilan ng dalawa ang kanilang mga sarili at muli silang nagsalpukan sa comfort room. At kung ano pa ang sunod na mangyari, abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. Cloud, isang malakas na sigaw ang umalingangaw na sinabayan pa ng paghampas sa nakasarang gate. Umagang umaga at kagagising lang ni Tepa kaya naman ay narito siya sa labas at pinagmamasdan ang mga halaman. Natutuwa siya dahil malalaki na ang mga bagong tanim na sunflowers doon. Ngunit binulabog sila ng mga sigaw at paghampas na nanggagaling sa labas. Kaagad naman siyang nagtungo sa harap ng gate para pagbuksan ang tinatawag niyang walang hiya sa kanyang isipan. Wala roon si Mang Eddie para pagbuksan iyon dahil kasama ito ni Cloud dahil marami silang bibilhing gamit. Ang ibang gwardiya naman ay nasa kabilang bahagi sa labas ng mansyon. Samantalang itong sa Elton ay hindi pa nagigising. Huminga muna ng malalim si Tepa at isinuot ang ngiting nakakabihag. Sino po sila? Malumanay niyang tanong at saka binuksan ang gate. Kaya lang kaagad na nawala ang ngiti ng kanyang muka nang makita kung sino ito. Ikaw? Gulat na sabi ni Tepa habang nanilisik ang tingin kay Giselle na mukhang nakalimutan na siya. Anong ako? Nagugulang tanong ni Giselle na napaturo pa sa kanyang sarili at nagpakita ng angal sa kanyang bibig. O yaya, papasukin mo ako. I need to talk to Cloud. Oy babaeng makapal, nakalimutan mo kagad ako. Ako lang naman ang nakasagutan mo noong may minaliit kang street sweeper. Pagpapalala ni Tepa at nagtaas siya ng kilay. One more. Hindi ako yaya. Alam ko namang may mga yayang mas maganda pa sa kanilang amo pero hindi ako yon. Giselle crossed her hand. Well, ikaw pala yon. Yung pakialmera noon. Tiningnan ito ni Tepa mula ulo hanggang paa. Wala pa rin akong pakialam, tumabi ka nga. Kailangan kong makausap si Cloud. Sino ka ba? Pagdataray ni Tepa. Ngayon pa lang ay naiinis na siya sa pag-uugali nitong si Giselle. Ano pa kaya kung makikilala na niya ito sa pangalan nito? Ano bang kailangan mo sa boyfriend ko? Nalaki ang mga mata ni Giselle at napaawang ang bibig nito. Nagtaas din ito ng kilay kay Tepa. Hindi siya makapaniwala sa sinabi nito. Pinatulan ka ni Cloud? Pag-iinsulto ni Giselle kay Tepa. Napangisi lang naman si Tepa at sinuklay pa ang buhok gamit ang kamay. Bingi ka ba o sadyang bubita ka lang? Sarkastikong sabi ni Tepa. Alam ko namang mayaman ka kaya please lang bumili ka ng utak at hindi palyadong tenga. Alam ko namang afford mo iyon. You bitch, sigaw ni Giselle at sasampalin sana si Tepa ngunit kaagad nahawakan ni Tepa ang kamay nito. Nice try, wika ni Tepa at kinindatan si Giselle. Sino ka ba at bakit ang kapal na mukha mo? Sasagot na sana sa Giselle ngunit biglang lumabas si Elton na nakasando at pajama pa dahil kagigising na nito. Tepa, who's there? Walang kamalay-malay nitong tanong at napaunat pa sa bahikab. Parang lasing na bigla na lang binubuhusan ng napakalamig na tubig itong si Elton na makita kung sino ang kasagutan ni Tepa. Giselle, mahinang sabi nito. What the F? What are you doing here? Elton? Do you know this desperate girl? Tanong ni Tepa at napasulyap sa gulat na si Elton. Dahil din sa pagharap niya kay Elton ay naging dahilan iyon para maliwanagang makita ni Giselle kung sino ang lalaking na aninag niya lang kanina sa likod ni Tepa. Tony, si Giselle naman ang nagulat. Napaharap sa kanya si Tepa at tinaasan siya ng kilay nito. Kilala mo siya? Ilang segundo nag-isip si Tepa hanggang saan na ikonekta niya ang mga bagay-bagay. Wait, don't tell me, ikaw si Giselle. Wala nang nagawa si Elton kung hindi ang lumapit sa dalawa. Nakilala naman siya ni Giselle at
Tinanong din siya ni Tepa kanina. Yes Tepa, I know her. Tugon na Elton habang matalim na tinitigan si Giselle. Gusto niyang ipakita kay Giselle na naiinis siya sa pagsulpot nito rito. She's Giselle. She's Cloud and my ex. Girl, hinawakan ni Giselle ang balikan ni Tepa ngunit mabilis na tinanggal ni Tepa ang pagkakahawak ni Giselle sa kanya. Your name is Tepa? On that ground, ikaw yung pokpok na ex ni Tony na ngayon ay girlfriend na ni Cloud. Wow ha? May post-Christmas celebration pala rito. May pa-exchange gift, both of them don't know each other. Ang alam lang nila ay pangalan ng bawat isa. Hindi naman pinakita ni Elton kay Giselle ang mukha ni Tepa nung nagtataksi sila pareho. At hindi naman pinakita ni Cloud ang mukha ni Giselle kay Tepa dahil gusto na niya itong mabaon sa limot. Call me Pokpok all you want, but let me remind you, inahas mo si Elton at nagtraidor ka kay Cloud para sa kalandian mo. Gita mo ni Tepa, now tell me, where's the difference between my former job? She emphasized the word former to let Giselle know that she's no longer working as a stripper. And what you did on Cloud, at least ako, nangahas lang ikaw kung sino-sino ang tumitikim sa'yo. Katwiran naman ni Giselle na hinaplos sa plus pa ang katawan habang nakikipag-usap kay Tepa. Giselle, umuwi ka na lang para hindi na lumaki pang gulo. Pagsaway naman Elton ngunit ni isa sa dalawang babae ay walang nakinig sa kanya. Wow, aminadong ahas, gaga. Hindi na ako mabibigla kung sabihin mong virgin ka pa. Ginalaw-galaw ni Tepa ang kanyang balikat at pinitik ang buhok. Well, magmumukha talaga akong virgin kung itatapat sa'yo. Hindi hamak naman na maluwag ka na. Napapapikit na lang sa Elton at napahawak sa kanyang ulo dahil sa sagutan ni Tepa at Giselle. You might be faking your moans just to fool Cloud that he is succeeding in pleasuring you. Moreover, Cloud surely explodes not because of your cunt but because of your seductive and fake moans. You're a stripper. You're good at faking moans. Napangisin lang si Tepa ngunit nagtitimpi na rin siya sa kaloob-looban dahil sa pasmadang bibig ni Giselle. Ang sarap talagang buhusan ng holy water iyang bibig mo. Nang babawasan naman ang mamahalin na salita na lumalabas dyan, wika ni Tepa sabay turo sa bibig ni Tepa. Ganoon pa man, next time na may gagawin kami ni Cloud, I'll surely take a video while our bodies are bumping against each other. Well, just a proof, gusto ko lang ipakita sa iyo kung gaano ako kasikip. Napapailing na lang itong si Elton. Actually, pareho kayong makasalanan. Lalo na ang mga bunganga nyo, mahina nitong sabi. Pero kung hindi ka naman kapag-antay, pwede namang mangubad na ako rito para ipamukha sa'yo na mali ka at sobrang luwang na talaga ng tornilyo sa kokote mo. Ubarin na sana ni Tepa ang suit niya pero pinigilan siya ni Elton. Naitulak niya si Elton at napaupo itong sa Elton sa timuhan. Kita mo, nagpapakita ka talaga ng kapupukan mo. Sigaw ni Giselle at napapangiti pa habang tumatango-tango. Ikaw nagpapakita ka talaga ng pagkadesperada mo. Sigaw naman pabalik ni Tepa. Desperada pala, sarkastikong sabi ni Giselle habang tumatango. Maya-maya pa, isang malakas na sampal ang dumampi sa mukha ni Tepa. Para yan sa kalindian mo. Napawak sa Tepa sa nasasampal niya mukha at pagkaray, umangos. Nakangiti lang si Giselle habang tinitingnan si Tepa na nasaktan sa ginagawa niya. Hindi rin naman nagpatalo si Tepa at pinaunlakan niya ang sampal ni Giselle sa kanya. Malakas niyang sinampal si Giselle. Mas malakas sa naging sampal nito sa kanya. Sa lakas ng sampal, nabaling sa direksyon ang mukha nitong si Giselle. Para naman iyan sa pangaahas at kaharutan mo. Walang hiya ka talaga, sigaw ni Giselle at sa pilitang pumasok para sugurin si Tepa. Hinila niya ang buhok ni Tepa para mas maging malapit ito sa kanya. Sa kaniyugyug ang ulo ni Tepa. Habang mahigpit na hinawakan ang buhok nito, napahawak na rin si Tepa sa ulo ni Giselle at nagsabunutan sila. Agad na lumapit si Elton sa dalawa ngunit naitulak siya ni Giselle. Don't you dare meddle in our fight, Tony. Wika pa ni Giselle. I surely behead both of your heads on upper and on your lower part. What? Iyon na lang ang sabi ni Elton. Patuloy na nagsabunutan ang dalawa at puro daing ng sakit. Bumagsak silang pareho sa damuhan at napasa ilalim si Tepa. Nabitawan ni Tepa ang ulo ni Giselle kaya naman nakaayos ng pwesto ito sa Giselle habang nakapatong kay Tepa. I'm gonna kill you. Pagbabanta ni Giselle at niyuyugyug ang ulo ni Tepa. Pinipilit ni Tepa na tanggalin ang kamay ni Giselle. Ngunit nalalamangan siya ni Giselle ng lakas. Pakiramdam ni Tepa ay matatanggal na ang anit niya sa panggigigil ni Giselle sa kanya. Napahawak na lang siya sa dumuhan at doon ay nakakuha ng ilang dahon at lupa saka itinapon niyon sa mukha ni Giselle. Napasukan ng ilang piraso ng lupa ang mga mata ni Giselle kaya napakusot ito. Naging pagkakataon niyon ni Tepa para itulak si Giselle. Nang matumba si Giselle habang kinukusot-kusot ang mga mata nito, agad na hinawakan ni Tepa ang buhok nito at kinalagkad iyon malapit sa damuhan na nabasa ng pagdidilig niya kanina. Tepa, baka mapatay mo yan. Nag-aalala lang sabi ni Elton. Magsitigil nga kayo.
Ikaw ang tumigil, Elton, pagsigaw ni Tepa dito. Kung hindi ka tumigil, ikaw ang papatayin ko. Napasingala lang si Elton. Wala talang gusto magpakumbaba sa dalawa. Nang makalad ka na ni Tepa, ang nagsisigaw na si Giselle, sinampal niya ito. Eksahirada kang babae ka, nababagay ka rito. Diniin ni Tepa ang ulo ni Giselle at ibinaon iyon sa damuhan. Nagpunta rin siya sa likod nito at doon ay umupo. Parang mop ang mukha ni Giselle at naging sahig ng damuhan dahil sa ginagawa ni Tepa. Sobrang dungis na ng pagmumukha ni Giselle habang napapahiyaw dahil sa sakit. Ilang beses na itinaas pa ba ni Tepa ang ulo ni Giselle sa maputik na damuhan. Tumigil lang itong kakariin nang mapansin niyang parang nanghihina na ang paghampas ni Giselle sa kanya. Umalis siya mula sa pagkakapatong sa likod ni Giselle at pinabayaan si Giselle na napapaubo. "You really wanna kill me?" Nanghihinang sabi ni Giselle. Tumaray naman si Tepa at naglakad malapit doon sa may mga sunflowers at may dinampot. "You're so filthy, let me clean you, doggy." Biglang itinapat ni Tepa ang hose sa mukha ni Giselle at doon ay lumabas ang tubig at tumama sa mukha ni Giselle. Maliban sa mga lupa, ang ilang bakas din ng makeup sa mukha ni Giselle ay nahulas. Inagaw ni Elton ang hose kay Tepa at pinatay iyon. "Giselle, leave now. Hose yun ito. Huwag ka ring babalik dito. Lumayas ka sa paningin ko." Sigaw din ni Tepa. "Umalis ka na bago ka pa maabutan ni Cloud. Baka nakalimutan mo. Malaki ang kasalanan nyo." Nagpalitan ng tingin niya kay Elton at Giselle. "Umanda ka talagang babae ka." Sigaw ni Giselle at itinuro sa Tepa. Itinabi niya rin ang basang-basang niyang buhok sa likod. "Hindi pa tayo tapos." Pinagpag na ni Giselle ang kanyang damit at pagkaray naglakad palabas. Kumuhay-kuway naman si Tepa kay Giselle habang napapangiti. "I never thought you could be that aggressive," saan Elton. "Pasalamat ka at ngayon lang tayo nagkita. If ever nung nakaraan pa tayo nagkita bago kami magkakilala ni Cloud, baka sinapatos na kita." Pagtataray ni Tepa, "An innocent angel can be evil once her flawless identity is taken for granted." Tumutango na lang si Elton. Lumapit si Tepa para isara na ang gate, ngunit biglang may huminto na sasakyan. Sasakyan yun ni Cloud. Mabuti na lang talaga at hindi nagpang-abot ang dalawa. Agad na inayos ni Tepa ang kanyang buhok para hindi malata ni Cloud ang gulo-gulo nitong buhok. Bumaba si Cloud sa halip na ipasok muna ang sasakyan. "May wife, sino yon?" tanong nito kay Tepa. "And what happened to your face? You look so messy." "Don't mind how I look," wika ni Tepa at hinalikan si Cloud sa pisngi. "May nilampaso lang akong aso. Itago na lang natin siya sa pangalang Giselle." Napanganga si Cloud at napasulap ito kay Elton. Naiilang na napangiti si Elton at itinaas baba ang dalawang kilay nito. "What the?" Bulalas na lamang ni Cloud. "It's up to you kung hindi ka maniniwala." Pasaring ni Tepa. "Anyway, mukhang ipapasok na ni Mang Eddie ang sasakyan. Sa loob na lang tayo mag-usap. At ayaw kong masagasaan." Tumawa si Cloud at niyakap sa Tepa. "Fine, and by the way, good morning." Pagkatapos ng pangyayaring yon kinabukasan, from Cloud Luxury Car, an appealing foot that was being protected by a golden high heels landed on the ground. It was then followed by the other. A thick and shiny tight was exposed as long as tear on the right side up to the waist was evident. Those blessed bosom, on the other hand, were trying to burst out, and it's not surprising why some presumptuous men turned their gaze on the perfect view. It's Tepa, with her bewitching and exuding beauty, look and elegance. She's wearing a necklace that worth $500,000, though the golden sunflower pendant is too small. Her hanging golden earrings tumble on her shoulder, and her hair that was brushed from her forehead up to her back. Her hand that's holding a small, glimmering back suit on her attire. Overall, she's an Egyptian goddess being reincarnated. "Are you ready, my wife?" Cloud asked after she escorted Tepa from coming out in the car. "Well, you have no choice. You have to be ready." Cloud is wearing a black coat and underneath it was seemingly light golden yellow being paired also with a shining black tie. The color of her undercoat was not eye-torturing. Actually, Cloud can also take the crowd and steal the attention with his look. His whiskers had grown but it was never too long. It still looked clean and appealing. His hair was if frozen because of the hairspray being applied on it. It was being brushed on his left side and every tip of the strands showed power. Tepa gave Cloud a confident smile and she tangled her arms on Cloud's arms. "As long as I am with you, I am nothing to fear." Tepa mounted. "I'm ready, totally ready." Nakapasok na sina Tepa sa loob ng Grand Hall at napakaraming tao ang naroon. Pare-pareho silang nagpapatingkaran at nagpapagandahan sa suot pero hindi naman hamak na mas lamang sina Tepa at Cloud sa kanila. Total package ng dalawa at kung may couple of the night, malamang sila na ang panalo. Ito ang rason kung bakit may kausap si Cloud madalas sa kanyang cellphone noong mga nakarang araw.
Kausap niya kasi ang dating business partner ng mga magulang niya noong nandito pa sa Pinas ang kanilang negosyo. Ngayon ang annual celebration ng kumpanya at dahil kilala at bigla ang sumikat ang kumpanyang ito, dinumog ito ng iba't ibang businessmen at kahit pa media. Is this your first time? Cloud asked while they were taking the way. I mean, the first time you got in the event like this? Yes, sagot naman ni Tepa. Sabay silang napahinto nang may lumapit na couple sa kanilang dalawa at may katandaan na ang mga iyon. Are you the son of Erwin and Talita Dibila? Tanong ng babae kay Cloud. I assume you are. You got the Greek jaw and mesmerizing eyes of Erwin and you have Talita's lip. Yes, I'm so glad you were able to recognize me through the physical features of my parents. Napapangiting sabi ni Cloud. We saw you already before but you were a kid that time. Pagsabat naman ng lalaki. By the way, who is this woman? Is she your wife? You get taste like your father. Cloud chuckled and Tepa faked a smile. She's so shy. I haven't knelt in front of her while handing a ring but surely, in God's perfect time, I'll ask for her hand. Napatingin si Cloud kay Tepa at ngumiti ito. After all, I already see myself as a father of our children in the near future. You should. You must. Sabat naman ng babae. We saw the both of you enter the entrance and everyone were looking to the both of you, especially some of the old businessmen. They are being enchanted with her beauty. Tinititigan ng babae ang kanyang asawa na makahulugan. I even bet this feeling young husband of mine was being tantalized. Siniko ng babae ang lalaki at nagtawanan sila. Come on, Senya. I have no records of being a cheater nor a womanizer. Katwiran ng lalaki. Even if you can't give me a child, I'll stay and I will forever stay. Faithful because I love you. Nagtitigan si Tepa. Mukhang salip na ang dalawang matanda, dapat ang mainggit, sila pa ang nainggit dito. Oh, what's your name by the way? By the way, Iho, tanong ng babae habang napapangiti pa. Eras? Eronyo? Cloud po, pagtatama ni Cloud. Cloud Jackson. And this goddess beside me is my girlfriend. Her name is Tepa. Oh, I'm sorry if I mispronounce your name. Ipinatong ng babae ang kanyang ulo sa may lalaki at napatingin kay Tepa. Your name suits you very pretty. Thank you po. Nahiyang sabi ni Tepa sa ngumiti. Anyway, did you come from a family of businessmen? The Bilas are known for that, so I guess you came from a family with the same interests. Muling saad ng babae na ikinatahimik ni Tepa at Cloud. Nagtitigan silang dalawa at ibubukan na sana ni Tepa ang kanyang bibig para magtapat ngunit biglang nagsalita ang host na umalingaw sa buong paligid. Good evening ladies and gentlemen. Oh, forget my question. We have to go. Kaagad na sabi ng babae na ikinaluwag ng paghinga ni Tepa. Pati itong si Cloud. Can I ask a favor to you? Can you please tell your parents that if they have time, they can visit our house. We miss them. Just tell them that it came from Senya Mayani. Consider it done. Tugon ni Cloud at ilang sandali pa ay nawala na sa kanilang paningin ang dalawang mag-asawa. Why do people tend to ask what kind of job someone's partner have or if he or she came from a dominant family? Tanong ni Cloud kay Tepa habang naglalakad sila papunta sa designated area. It makes no sense. As long as you love the person and you love someone without considering the life he or she has, it's enough. Being insensitive is a human nature. They even ask why a person isn't married yet or why he or she isn't having a boyfriend or girlfriend. Wika naman ni Tepa habang napapailang. Can't they just mind their own business? Their business is to be updated with other lives. Pareho lang silang tumatawa at pumuesto sa may bakanting mesa para makinig na sa sasabihin ng host. Where are you going? Tanong ni Cloud nang tumayo itong si Tepa mula sa kanyang kinaupuan. Silang dalawa naman ang naiwan sa table dahil nagsialisa na ang ilang nakausap nila kanina. Ganoon pa man, hindi pa rin nakakausap ni Cloud ang nag-iimbita sa kanya para ipaalam na narito na siya. Sa comfort room, tugon naman ni Tepa sa katumayo. Samahan na kita, wika ni Cloud. Natatayo na sana ngunit pinigilan siya ni Tepa. Bakit isa pa? May mga pwede tayong gawin doon. Tumawa ito ngunit napataray si Tepa. Pinch yourself just to stop the call of your flesh. Nakakahiya, baka may makaabot sa atin. Katwira naman ni Tepa. Babalik din ako kaagad. Ngumiti na lang si Cloud at naglakad na itong si Tepa papunta sa comfort room. Habang tinatahak niya ang daan papunta roon, may mga matang nakatingin sa kanya. Mga matang naghihintay na pagkakataon para paghigantihan siya. Si Giselle. Tumayo ito si Giselle at dala-dala ang champagne glass na may laman pang inumin. Sinundan niya sa Tepa. Pagkapasok ni Tepa ay kaagad siyang naparap sa salamin at tingnan ang sarili.
Magre-retouch na sana siya nang malakas na kumalabog ang pinto at sinundan iyon ng pagpasok ni Giselle. Suot ni Giselle ang isang kulay itim na dress at ang buhok nito ay nakatirintas na pinalibot sa kanyang ulo. Parang korona o tulad sa buhok ng mga Korean drama na ang mga bida ay nasa isang palasyo. Oh, kaya umabot sa labas ang masangsang na amoy. May bulok at patapon pala rito, wika ni Giselle at isinara ang pinto. Ngumiti si Tepa at taas noong hinarap si Giselle. At talaga baka naman amoy iyon ng mabahong manghininga. Tumawa si Tepa at napapataki pa ito ng kanyang bibig. Paano ka ba nakakapasok dito? I thought pets aren't allowed here. Come on, Tepa, napukpok. Kung hayop man ako, alam kong maganda akong hayop. Ngumiti si Giselle. Ikaw, kung magiging hayop ka man, sigurado. Higad ka, makati ka kasi. Hindi mo sure. Kiit naman ni Tepa at humakbang palapit kay Giselle. Ikaw naman, ngayon lang ako nakakita ng bubuyog na ginawang dekorasyon sa ulo ng sariling bahay. Peking tumawa si Giselle at pagkatapos ay tinarayan si Tepa. Wala ka talagang alam about sa style. Ngumisi lang si Tepa sa sinabi nito. Alam mo ba sa suot mo, para kang mami sa Egypt na binudburan ng makapal na buhangin. Dagdag pa ni Giselle. Talaga lang ha? Ay, ang pangit ko naman pala. Pabebe ngunit nang iinsultong sabi ni Tepa. Kaya siguro ako pinili ni Cloud dahil sobrang pangit ko. Diniinan niya ang salitang pinili sabay pinalakihan ng mata si Giselle at tiningnan ito mula ulo hanggang paa. Nainis si Giselle sa sinabi nitong si Tepa. Nanlisik ang kanyang mga mata at ilang sandali pa ay tinapunan ng hawak-hawak na inumin sa mukha ni Tepa. Lumandas ang tubig mula sa mukha ni Tepa palabas sa dibdib nito. Ayan, mukhang kulang ka sa dilig. Wika ni Giselle at takmang lalabas na ngunit mabilis na nahawakan ni Tepa ang buhok nito sa kahinila. Aray nako, bitawan mo ako. Paghihiyaw ni Giselle habang hinihila siya ni Tepa papunta sa harap ng salamin. Tingnan mo yung mukha mo, Giselle. Sigaw ni Tepa habang itinapat ang mukha ni Giselle sa salamin. Maganda ka naman sana kaya lang desperada ka. Bakit ba kasi hindi ka na lang tumigil? Napabitiw si Tepa sa kakahawak sa buhok ni Giselle. Nang sikuin siya nito sa tiyan, si Giselle naman ang nakahawak sa buhok niya at katulad ng ginawa niya rito, siya naman ngayon ang nasa harap ng salamin. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha si Cloud. Bubita ka. Bubita kang babae, giit ni Giselle at halos idinikit ang mukha ni Tepa sa salamin. Ikaw ang bubita, tanggapin mo na lang kasi na ako na ang babae sa buhay ni Cloud. I'm the present, sigaw ni Tepa at hinampas ang mukha ni Giselle ng bag na maliit na hawak-hawak niya. Napatras si Giselle at nabunggo siya sa pinto ng isang cubicle na biglang bumukas. Natumba siya ngunit laking gulat niya nang may dalawang tao pala sa loob. May lalaking nakatalikod sa kanya at may babaeng nakaupo sa cubicle na sinusubo ang nasa 4 inches lang naman na sandata ng lalaki. Agad na tumayo si Giselle at nandiri sa ginawa ng dalawa na nasa loob. Kaya palang tahimik kasi may milagro kang ginagawa. Get out, sigaw nito at pinaghahampas ang likod ng lalaki na nagmamadaling itago ang kanyang mahiwagang sandata at ang babae naman ay mabilis na pinunasan ng bibig. Lumabas kayo at huwag kayong rito. Mga haliparot. Natawa naman si Tepa sa dalawang iyon na madaling tumakbo palabas. Ibinaling niya ang kanyang tingin dito kay Giselle na inamoy-amoy ngayon ang braso at mga kamay dahil sa napaupo siya sa sahig. Siguro mga alipores mo yon. Kung saan mabuta ng kate, doon magpapatusan. Sigaw ni Giselle at sinugod sa Tepa. Nakaliad ngayon si Tepa habang nagsasabunutan sila ni Giselle at ang likod niya ay nakadikit sa tela lababo. Nagulo na ang buhok ni Tepa, ganoon na rin kay Giselle. Ilalabanan ni Tepa ang lakas ni Giselle hanggang sa masabunutan niya ito. Malakas na itong sinampal at pagkatapos ay hinila ang buhok nito papunta sa cubicle kung saan ito natumba kanina. Napalood si Giselle habang magkabilang napapahawak sa may bowl. Gustong gusto mo talaga iyong inginungungungod ka, sigaw ni Tepa. Ididikit na niya sana ang mukha ni Giselle ngunit biglang may humila sa kanya, si Cloud. What the hell is going here? Maotoridad nito ang sigaw at pumagit na sa dalawa. Umahangos na sinuklay ni Tepa ang kanyang buhok. As that crazy ex of yours, sigaw naman ni Tepa. Kung hindi pa kita sinundan dito at hindi ako sinabihan ng dalawang magkasintahan na may nag-aaway dito baka napatay mo na ito si Giselle, wika ni Cloud. Napatayo na ito si Giselle at napapangiti pa. You, what are you doing here? Galit na tanong ni Cloud dito kay Giselle. I'm the representative of the company where I'm working. Anyway, hindi yun ang issue rito baby, saad ni Giselle at napahawak sa braso ni Cloud ngunit malakas na tinanggal ni Cloud ang pagkakahawak ni Giselle. Who started the fight? May hinahong tanong ni Cloud. Nakita mo naman kung sino ang halos mapatay, di ba? Basically, siya ang nanguna. Sigaw ni Giselle at itinuro sa Tepa. Is it true, Tepa? Tanong ni Cloud. Kaya ka ba napunta rito because
user na nagpunta rito? Sasagot na sana si Tepa ngunit nagsalita si Giselle. Yes Cloud. Sige Cloud, paniwalaan mo siya. Paniwalaan mo yung babaeng yan na pinagtaksilan ka, sigaw ni Tepa at aalis na sana ngunit nahigit ang kamay niya ni Cloud. Tinanggal ni Tepa ang pagkakawak ni Cloud. Kampihan mo ang babaeng yan, itinuro ni Tepa sa Giselle. Uuwi ako without you, maiwan ka rito. Isinara ni Tepa ang pinto ng cubicle para hindi siya mahabol ni Cloud. Mabilis siyang lumabas at padabog na isinara ang pinto ng comfort room. Pagkalabas niya ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil sa nagulo niyang buhok at sa basa niyang katawan. Hindi niya pinansin ang mga tingin hanggang sa makalabas siya. Naglakad siya ng naglakad hanggat sa naisipan niyang tumawag kay Mang Eddie. Sinabi niya na kailangan niya ng susundo sa kanya at hindi na niya hihintayin pa si Cloud dahil nag-away sila. Sinabi niya ang lokasyon niya at sinabi naman ni Mang Eddie na darating ito. Naglalakad na muna si Tepa at ilang minuto na ang lumipas simula nung tumawag siya kay Mang Eddie. Maya-maya pa ay biglang may huminto na sasakyan sa tapat ni Tepa at napangiti siya. Kaya lang napawi ang ngiti sa kanyang mga labi nang bumukas ang pinto at lumbas mula roon ang isang matandang lalaki na namumukaan niya. Are you lost? Tanong ng lalaki. Napalunok si Tepa at kahit hindi niya gustong magpakita ng takot ay wala siyang magawa. Napatras na lang siya na magsimula ng humakbang ang lalaki palapit sa kanya. Now I'm waiting for my husband. Pagsisinungaling nito. You seem familiar, saad ng lalaki na napapangiti pa habang nakatingin sa kanya. Are you the girl from the klabasan ni Eva? Tama ba ako? No, I don't know what you're talking about, saad ni Tepa at mas nilakihan ang hakbang na paatras. Sa bawat pag-atras niya ay siya ring paghakbang palapit ng lalaki. Nagbalik alaala ang lahat sa kanya. Ang bangungot na pilit niyang tinatakasan. Ito ang lalaking muntik na gumahasa sa kanya. Ito ang rason kung bakit pansamantala siyang napahinto noon sa kalabasan ni Eva. Sumigaw si Tepa at pagkaraay, tumakbo na mabilis. Muntik pa itong matapilok sa pagmamadali dahil kahit may katandaan ng lalaki, may kabilisan pa rin ito sa pagtakbo. Batay sa suot ng lalaki, mukhang galing din ito sa annual celebration na dinaluhan nila. Tinanggal ni Tepa ang pagkakasuot ng kanyang heels at nang malapit ng lalaki sa kanya, binato niya ito ngunit mukhang namanhid ang lalaki dahil sa pag-iinit ito sa katawan. Natumba si Tepa hanggang sa maabutan siya ng lalaki. Nakangiti pa ang lalaki ng tuluyan na itong makalapit sa kanya. Layuan mo ako, sigaw ni Tepa. Hinaplos ng lalaki ang balat ni Tepa at lumapad ang ngiti nito dahil sa pagkalambot ng braso ni Tepa. Mas lalo lang akong tinitigasan sa'yo, nananabik nitong sabi. Napapangos na lang si Tepa dahil hindi siya makagalaw. Napapikit na lang si Tepa nang susubukan na naman siyang hawakan ng lalaki ngunit biglang may pumaradang sasakyan. Agad na bubagsak ang lalaki at pagkadilat ni Tepa ng kanyang muka, parang bumagal ang takbo ng oras nang makita niya kung sino ang nagligtas sa kanya, si Elton. Tepa, pumasok ka na sa sasakyan, sigaw ni Elton at maya-maya pa ay nakatanggap ito ng suntok sa lalaki. I can't, hindi ako makagalaw, natapilok ako, wika naman ni Tepa. Tumayo si Elton mula sa pagkakabagsak sa suntok ng lalaki at tinadyakan na lang nito ang lalaki sa tiyan para ito na naman ang matumba. Nilapitan nito ni Elton at magkabila ang sinuntok ng lalaki. Ang tanda-tanda mo na, tigang ka pa rin, sigaw ni Elton dito, saka sinuntok na naman. Ilang Viagra ba ang iniinom mong gago ka? Kahit pa tinatanong niya ito, hindi naman niya ito hinahayaan pang sumagot dahil muli niya itong sinuntok hanggang sa bumagsak ito at magsuka ng dugo. Agad na lumapit si Elton kay Tepa at binuhat na ito. You're now safe, sabi nito. Muli na namang bumagal ang paggalaw ng oras nang buhatin siya ni Elton at nagsimula ng tumakbo itong si Elton papunta sa sakyan. Bawat galaw ni Elton, lalo na ang pagsayaw ng buhok nito ay parang nanghihina si Tepa. Hindi niya alam kung bakit pero parang gusto-gusto niyang kinakarga siya ni Elton. Nasa loob na silang sasakyan at pareho silang binalot ng katahimikan. Sabay silang napasulyap sa isa't isa at hinihingal pa itong si Elton habang hindi ko makakawala sa titig ni Tepa. Maya-maya pa nag-init ang tenga ni Elton at namula naman itong pisngi ni Tepa. Dahan-dahang lumapit ang mukha ni Elton sa mukha ni Tepa ngunit napapaatras si Tepa. Thank you Elton, wika ni Tepa para tumigil si Elton sa balak nitong gawin ngunit inilapat lang ni Elton ang kanyang hinduturo sa labi ni Tepa. Napalunok naman si Tepa at nang mapagtanto niyang napapasandal siya sa bintana ng sasakyan, umikit na lang siya at kinagat ang kanyang labi. Maya-maya pa nakaramdam na lang ng init si Tepa na nagagaling sa pagtatagpo ng labi nila ni Elton. Wala na siyang nagawa kung hindi ang magpaangkin sa halik ni Elton. At kung ano pa ang mga sunod na mangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento.